Matagumpay po ang ginawang Blue Ribbon hearing ngayong araw na ito. Marami po sa atin ang kinabahan, marami po sa atin ang nanalangin para matuloy po at may bunyag na kung sino talaga ang mga tunay na nagnakaw sa bayan. Yon. Ngayong araw na to, marami tayong nabuking at marami ring nailantad na kaya pala ayaw nila ang Blue Ribbon hearing kay Marcoleta ay dahil sila po ay kasali doon sa mga nakatanggap ng mali-malitang pira. Yun. Kwarta baga? Akala ko ba awanti kwarta pero marami pala kayong kwarta. Oh, anyway, marami ho ang nabuking ngayong araw na ito pero bago po yan, meron pong aksyon na naganap kasi pinipigilan, pinigilan po ng walang iba kung hindi ang head ng ating kapulisan na sibilyan na si Senator. May pangarap din kasi yan pero hindi mananalo yan. Si Secretary John Vic Remulla. Sabi ko nga sa aking reels na ginawa, sabi ko, kung ang sinasabi niya na andun siya upang protektahan ng mga senador, aba hindi niya po katungkulin yun. Yan po ilabas na sa kanyang trabaho. Bakit ho kanyo? Kasi remember, John Vic Remulla o DILG Secretary John Vic Remulla ay under the executive branch at different branch of the government po itong Senado. At kaya nga po nasa ilalim po niyan ay ang OSAA. So supposedly OSAA dapat ang magme-maintain ng peace and order dyan sa loob ng Senado. Anong ginagawa mo dyan? Alam mo, napag-utusan na naman yan. Walang iba ng kundi ng kanyang amo. Bakit kanyo? Di ba? Yan, obvious naman. Di naman niya trabaho yan. Pero bakit siya nandyan? Alam mo, sa totoo lang, dapat nga hindi pinayagan ng OSAA na tumambay dyan sa loob eh. Pero syempre, napalitan nila yung Sergeant at Arms ng OSAA na syempre, ikaw namang Sergeant at Arms ngayon ng OSAA ay utu-utu ka din. And dati matino yung Sergeant at Arms dyan nung kay Aplas ka pa, pero ngayon, ano ka na? Wala na, utu-utu ka na. Gusto mo ba na ang taong bayan ay magalit sa'yo? Gusto mo ba ang taong bayan na tawagin kang tuta ka ni Marcos? Kasi tuta ka ni Gatchalian ngayon eh. Si Gatchalian, tuta ni Marcos. Di tuta ka rin ni Marcos. Gusto mo ba? Proud ka ba na marinig ng mga anak mo na ikaw ay tuta ni Marcos? Dahil sunod-sunuran ka sa amo mong si Gatchalian? Na again, unconstitutional ang ginawang pagpapalit sa Senado. Ibig sabihin, you, Sergeant at Arms, is unconstitutional to be there. Nagalit niyo ako. You are a Sergeant of Arms of unconstitutional senators. Yan ang totoo. Kaya tumahimik ka dyan, tumabi ka. Huwag kang sunod-sunuran sa amo mo. Wala ka, hindi ka naaayon sa batas. At ang batas, ang hari ng bansang Pilipinas, hindi ang amo mo. Kaya lumayas ka dyan. Animal ka. Ginagalit mo ko eh. Ha? Bakit nyo pinayagan nandyan si Ayan na, sumasakit na yung puso ko. Bakit nyo dyan pinayagan si Remulla? Panoorin natin to ha. Sino ba yung nagsasabing buka kayo? Ang bastos naman nun. Kaya ikaw naman, Banat Bay, hindi naman yung ibig sabihin. Buka! Tingnan mo, Mamaya kasi, ang palusot nitong tao na to, ito si Remulla, ang palusot niya, palabas na daw siya. May mga dumarating. Kaya, parang hinaharangan daw niya. Palusot ito eh. Napakasinungaling mo, John Vic, paano pa pag naging presidente ka? Buti na lang, wala kang pag-asa. Tingnan nyo ang posisyon ni John Vic sa posisyon ng mga papasok. Sa pakaliwa ito, galing sa kaliwa yung mga papasok. Pwede naman siyang kumanan kung talagang palabas na siya. Kunwari ako nandyan. Palabas ako, bigla nakita ko sila Robin. Nakita ko yung mga Marines. Ang dami nila, papasok sila. Pupunta ako sa kanan, tatabi ko. Hindi ako magbibida-bida. Pupunta ako sa kanan, palabas na ako. Kung ang purpose ko ay lumabas at kunwari, natatay ako. Hindi, halimbawa lang, walang bidet dyan. May bidet ba dyan? Halimbawa, natatay ako, gusto ko na umuwi. Diba? Anong gagawin ko? Kakaliwa ko para salubungin yung mga papasok o dito ako sa kanan? Tanga ka pala eh. Ha? Tanga ka pala kung ang gagawin mo, papunta ka sa kaliwa. Simple nga lang yan sa tren, diba? Pagpapasok ka, saan ka dadaan? Una-una, pagpapasok ka ng tren, paunahin mo ilalabas. Tsaka ka pumasok. Kasi yun ang sinasabi niya, palabas siya eh. Di sana, pinauna mo muna, tapos tsaka ka lumabas. Di ba? Sa mga hagdan, pagpakyat pababa, saan ka mag-stay? Di ba stay on the right? Are you stupid? John Vic Remulla, I'm calling you out. Are you stupid? Di ba dapat pag sa hagdan yan,
doon ka sa kanan, stay on the right. Yung sa kabila, stay on the right din. Basic yan eh. Basic. Alam mo ibig sabihin ng basic? Basic yan. Diba? Bakit ka, ano dyan, bakit ka sasalubong? Tanga lang nga sasalubong. Ay, hindi lalabas ako, sasalubungin ko sila. Pwede ka naman kumanan. Ang laki-laki nung kanan, oh. 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 Nakita nyo, ang laki ng likuran? Ang laki ng likuran, oh. Ayan, oh, dito ka sa kanan, doon ka sa may painting. Hindi ba? Nakakagalit eh. Nakakagalit talaga yung palusot mo. Hindi, palabas kasi ko eh. Eh biglang nakita ko silang papasok, baka matumba ako eh. Kaya parang ginagano ko sila, binablock ko sila kasi baka matumba ako eh. Bobo ka ba? Bobo ka ba o tanga ka? O baka naman gago ka? Pwede ka naman tumabi doon sa painting, tapos pinapasok mo sila. Oh, ako nagtatanong lang ha. Hindi kita sinasabihan ng bobo ka ha. Hindi rin kita sinasabihan ng tanga ka ha. Hindi rin kita sinasabihan ng gago ka ha. Ako'y nagtatanong, bobo ka ba, tanga ka ba o gago ka ba? Kasi tanga lang, bobo lang at gago lang ang sasalubong sa crowd. Pero gusto mong umalis. Gusto mo na lumabas. Yan kasi palusot niya. Gusto ko na lumabas. Nagkataon, nakasalubong ko sila. Kaya para hindi ako matumba, hinarangan ko sila. Kahit siguro taong na may lohika ang pag-iisip, hindi maniniwala sa sinasabi mo. Hindi maniniwala sa palusot mo. Hindi niya kinaya. Panis. Hindi. Alam mo, Banat Bay, maging patas ka naman. Hindi naman niya hinaharangan. Baka niyayakap lang niya si Robin. Ang pogi kasi ni Robin eh. Oo, pogi ni Robin. Kahit matanda na yun si Robin, pogi pa rin yan. Oo. Pag nakita niyo sa personal yan, iba karisma ni Robin. Talagang sarap yakapin yan. So sinasabi mo ba, Banat Bay, bakla si John Vic? Wala akong sinasabing bakla siya. Ang sinasabi ko lang, masarap yakapin si Robin. Ako, pag nakikita ko yan, gusto ko yakapin yan eh. Oh, gusto ko yakapin niya si Robin, pogi-pogi eh. Pati yung kanyang pamangkin si Daniel Padilla. Pareho silang pogi eh. Gusto ko yakapin. Di ba? Oh, hindi ko sinasabing bakla si John Vic. Malay nyo, gusto lang yakapin ni John Vic si Robin. Ayan yun, yapos na yapos sila eh. Oh. Oh. Ayun ha, palabas daw siya pero sinundan niya. Palabas siya pero sinundan niya. Papasok. Yan ang sinabi niya, di ba? Hindi ako nagsabi niyan. Tingnan ninyo ha. Yung palabas, papunta sa kanan. Ito, papunta sa kanan, doon sa painting. Yun ang palabas. Okay? Oh. Pero nung hindi niya napigilan, saan siya pumunta? Pumunta ba siya sa kanan o kaliwa? Ayun, sinundan niya. Sinundan niya. Oh. Ay, sabi niya. Oh, malungkot siya, sabi niya. Inan niya, no? Ito, haka-hakala tong opinion ko ha. Ito, haka-haka. This is not the truth. Siguro nasa isip niya. Hindi kami nakapaghanda doon. Pero at least, pag nakita ni Marcos yung video na itong video na to, at least nakita niya na I did my best, but my best wasn't good enough. Huh? Sabi niya siguro, hindi, at least makikita ni Marcos na I did my best. Pero wala talaga eh. Sablay, di ko kinaya eh. Masyadong pogi si Robin eh. Yun ay haka-hakang isip lamang ha. Kathang isip ko lamang yun. Hindi po yun opinion, hindi po yun fact. Pero tingnan niyo, malungkot siya. Oh, palabas siya niyan, palabas daw siya niyan. Pero sinundan niya papaloob. Sinungaling ka talaga. Yan ang problema kasi pag nagsisinungaling. Hindi, yan talaga ang problema pag nagsisinungaling. Mahuhuli sa sariling bibig. Tingnan niyo yung pagsisinungaling niya. Papakita lang natin. Kasi, sandali. Ay, nako. Hindi ko ata na nailagay. Aha, sandali. Ito tomate. Ayan. Ito. Ayan. Ako pinisipon isa na previous saying that you Wait did lang. lockdown ko kasi gusto mo. Ayan ha, isa pa. Pasok. Ako pinisipon isa na previous saying that you did lockdown ko kasi gusto mo. Para makita nyo naman, wala akong kasama. Tingnan nyo lahat ng video ako lang mag-isa. Sa labas na talaga ako. Doon nakaparada ko, Chico, dyan sa labas. Palabas daw siya pero sinundan niya papaloob. Wala daw siyang kasama. Na caught off guard ka lang. Mag-isa lang talaga ako. Ang blocking force, dapat mga 100 kayo. Blocking force, 100 kayo. Di ba ang daming pulis sa labas? Ang daming pulis, sinarangan nga sila dun eh. May video ako nakita, kung hindi pa tumulong yung mga nagrarally, hindi makakapasok yung mga Marines. Hinarangan sila ng mga pulis sa labas.
Akala mo siguro confident ka na hindi sila makakapasok dito dahil may harang sa labas. No, confident ka eh. Daming pulis sa labas eh. Oh, daming pulis. Parang buong PNP ata nandun eh. Buong PSPG nandun eh. Pwede na ako mag-isa mag-block ng isang batalyon ng tao. Diba? Hindi ko kaya gawin yun. Then on the top, para siguruhin na the Chaldean group, ang nakapangyayari in the building, is there committees, is there witnesses. I'm here kasi nagkakaroon ng parehong factions on left and right of the building. Diba? Ang iniiwasan namin, mag-clash yung dalawang. Wow! Sabi ko sa kanya, diba, let's keep things down. Diba, the reform down. Wow! Ayun nang we agreed. Nang nagkasundo na kami, paalis na ako, bigla na lang, boom, sumabog na, may parating para sila. Diba? External Walang sumabog, walang sumabog. security sa madaling sabi. Oh, external naman na role ka. No role here in the Senate. Then why are you inside? Then to talk to, kinausap ko si Senator Gatchalian. Nasabi ko, I asked him na doon kami sa labas. Diba? Sa loob, wala kami pakialam dito. Totoo naman eh, o sa ang heavy. Wala kami pakialam. So, hindi kasi wala pulis eh. Diba? Wala pulis dito. I was alone. I came here alone. I was almost trampled apart. Hindi na lang, lakas-lakas pa katawan ko, kaya kinaya ko naman. But now, sir, you Kinaya daw. Kinaya. came from a meeting, right, sir, with Senator Gatchalian? Yes, Can you tell us more about it? there was a summon of the Sandigan Bayan na para i-produce si Bryce Hernandez dito. Pero nung nakita namin, tinanong ko kung valid ko, nag-order yung old Blue Ribbon Committee. So kanina, pinakita niya sa akin na yung new Blue Ribbon Committee sumulat na sa Sandigan Bayan na they no longer recognize the request of the old Blue Ribbon. So it's, ano lang yun, it's a communications thing. Kasi baka makontempt yung mga tao ko sa BGMP if we produce si Bryce Hernandez. And they wrote to the Sandigan Bayan already na, tayo ko lang nalaman, hindi ka ba so, you have the copy already na cancel rin sa people. Yung order to bring Bryce Hernandez. Baga ibang, yung naunang Blue Ribbon po yun, hindi Oo. kay Senator Erwin. So, kinarify niya na dinala na pala nag-notice na ang Blue Ribbon na they no longer are requested. So, yun ang... Ako, matindi talaga itong nangyayari na to. Ha? Talagang pilit nilang pinagtatakpan ang pangyayari na to. Kaya pigil na pigil po sila. Ito, papakita natin yung mga iba pang bahagi na kung saan pinatatahimik. Okay, pinatatahimik po ng hulaan ninyo kung sino. Tao din ni Marcos. Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po, Sino po ang nagtago? nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono. Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila Sino po, ang oh. pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Atty. Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono? Your Honor. Magandang Pangalan umaga. po, pangalan. Ako pala si Bini Is Buluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na Ano po? nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po Raffles. ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na mag-pirma ng affidavit na walang visa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan Opo, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach.
Pero natakot ang mga ibang kasama mo. Parang ganito yan, mga kababayan. Yung mga nanliligaw, di ba, nagbibigay ng bulaklak, nagbibigay ng cake, nag-o-offer ng bahay, nag-o-offer ng sasakyan. Yan, especially kung sugar daddy ka, di ba? Ako na ang bahala sa renta mo. Ako na ang bahala sa, sa sasakyan mo. Ako na bahala sa bahay mo. Ngayon, di ba? Nanliligaw. Paano yung nananakot? Pag ako, hindi mo pinakasalan. Pag ako, hindi mo niligawan. Meron akong iskandal mo. Ipopost ko to sa social media. Yun ang pananakot. Para bagang ganun. Hindi panliligaw yung ginagawa sa kanila. Kasi panliligaw, bibigyan ka lang. Pero pananakot, pakukulong ka. Nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa'yo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Pakiulit nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos nyo. pesos. Opo. Sino nagbigay? Yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po. O ano naman ang, bakit niya lang kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos. Yes, Your Honor. Para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam niyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na nakasave sa cellphone po namin. O ganun pa lang nangyari. Paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming nakasave sa iCloud po namin. Nautakan mo rin siya, di ba? Yun! Yes, Your Honor. Kahit babasagin po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po. Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po? Your Honor, Pangalan po? Rosebert Popan. Ilagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na binigay sa amin. Anong pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong, 30,000. hindi sila marunong manligaw? Tapos, Yes, Mr. President. Chairman, one question. Paano kaya manligaw si Margoleta? Hindi sila marunong manligaw. Masyado naman mababa yung ano. Gano'n na ba ligawan ngayon? iPhone? Ang hirap naman nun. Sir, brand new nung binigay sa inyo. yes, Your Honor. Kaya, alam niyo naman, single ako. Kung gusto niyo ako ligawan, but iPhone is not enough. Ang kailangan ko, MacBook Air M5, 1 terabyte, 24 ang RAM. Malapit na birthday ko, ha? Kung gusto niyo ako ligawan, MacBook Air M5, 15 inches, 1 terabyte, 24 ang ang RAM. Yeah. May I ask the staff mamaya yung ano tawag doon? IME. May number yan eh. Pag IMEI. Oo. Your Honor. Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano it's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic din. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan niyo na lang kami kung alam niyo yung sinasabi ko. Sige po. Thank you, sir. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya Magaling! na-save ko po yung mga picture. Magaling kang bata ka! Lagot ka ngayon sa asawa mo. Lagot ka sa asawa mo! Pag hiningi yung cellphone mo, pakita nga yung cellphone mo, may nagtitext sa'yo Tapos nag-abot ka ng ibang cellphone, yari ka! Patay ka ngayon sa asawa mo! Tuwang-tuwa si kuya, yari ka dyan. Sabi nga nila, Mr. President, nagtatalit-talinuhan man ang matsing. Ay, gago pa rin. Tama. Punta tayo ulit dun sa mga maleta na binibigay ninyo. Dinadala mo. Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos? Your Honor, yung mali-maleta po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito. Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon.
na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga at parang gumawa pa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede ninyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na-i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi nyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses?